Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aral at magdilay-nilay muli ng salita po ng Panginoon. At ang ating teksto po ay mula po sa Kawikaan 9, 10 hanggang 12. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa magitan ko habang ang iyong mga araw, dahil sa akin lalawig ang iyong buhay. Kung meron kang karunungan, meron kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Sabi naman po sa NIV translation, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. For through wisdom your days will be many, and your years will added to your life. If you are wise, your wisdom will reward you. If you are mocker, you alone will suffer. So, today, ang pag-uusapan po natin, 4 things about a blessing of wisdom. The blessing of wisdom. 4 na bagay po patungkol sa wisdom ng uh, pagpapala ng wisdom ng ating Panginoon. So, what is our teaching for today? Unang-una, wisdom as a source of life. No, ayun po yung number 1 na turo po natin. Wisdom as a source of life. Bakit siya blessing? Because sabi doon, di ba? For though wisdom, your days will be many, and years added to your life. Sabihin, nakakapaghaba ng buhay ang taong may wisdom. This passage po, this verse 11, King Solomon tell us that wisdom adds to the length of our days. Sabihin, no, ipinapahaba ang ating buhay sa magitan po ng wisdom na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Sabihin, ang tao pa lang merong wisdom ni Lord ay humahaba yung buhay dahil hindi siya nakakagawa ng mali sa kanyang buhay. So hindi sinasabi ni Solomon dito na pero physical lang, pero sinasabi po dito kung paano yung wisdom nag-i-influence sa atin mamuhay ng maayos at paano humaba ang buhay, no, sa magitan ng wisdom ng ating Panginoon. Kasi pag may wisdom ka, alam mo kung ano yung kakainin mo, tama ba? Ano mo kung ano yung mga gagawin mo, ano mga decision na gagawin mo. So hindi ka mai-stress ngayon. So hahaba at hahaba ang buhay ng taong merong karunungan na binibigay po ng ating Panginoon. So makakaiwas ka sa mga pagkakamali. Di ba papunta ito palagi sa peace at discernment, the place of discernment. Kasi di-discern mo kung anong mangyayari, no? Kung anong mga pwedeng mali, pwedeng hindi tamang mangyari kapag ginawa mo to. Kaya importante po yung wisdom as a source of life. So, ang buhay na nagpapatuloy at hindi lang, di ba, hindi ka lang nagso-survive, ito rin yung gabay mo sa buhay at paano ka mamuhay sa Diyos. So, wisdom as the source of life. That is the blessing of wisdom. Kasi yung wisdom, sabi doon, your days will be many, hahaba ang buhay mo. Of course, sabi ng Bible, di ba? Life is short, no, talagang maiksi lang ang buhay. Pero sabi daw yung mga taong may takot sa Diyos, may wisdom ng ating Panginoon, magiging meaningful at purposefully ang buhay niya at fulfill ang buhay niya. Ang taong merong wisdom na nanggagaling sa Diyos. Kaya importante po na humingi pa tayo palagi ng gabay, karunungan sa ating Panginoon tuwing tayo mag-decision sa buhay. No, importante po na meron tayong karunungan na gabay ng ating Diyos. So, ayun po yung unang-unang turo po natin, importante po yan, the wisdom as a source of life. So pangalawa, the reward of wisdom. What is reward of wisdom? In this verse, may kita po natin, no, King Solomon tell us, 'di ba, kung matalino ka, may dunong ka, gagantimpalaan ka. 'Di ba? Sabi nga, the more we walk in wisdom, the more we grow in maturity. Sabi doon, if you are wise, your wisdom will reward you. Why? Kasi dahil, di ba, meron kang wisdom. Wisdom ay yung mag-accumulate ng wealth mo. Kasi bibigyan ka ng wisdom ni Lord eh. If meron kang wisdom ni Lord, di ba, bibigyan ka niya ng wisdom para kumita ng pera, bibigyan ka niya ng wisdom, no, para magdesisyon ng tama sa buhay, kung ano yung mga dapat gawin mo para ma-promote ka, ano yung dapat gagawin mo para tumaas yung grade mo. If you're a student, di ba ganun gagawin mo? No? Kung ano yung mga hindi dapat gawin na mali, alam mo na, no? Dahil sabi nga, if you're wise, the
tawag doon, your wisdom will reward you. Diba, yun yung magdadala ng blessing sa'yo, yun yung magdadala ng kapayapaan, yung magdadala ng kaayusan sa buhay mo kapag meron kang wisdom na nanggagaling sa Diyos. Bakit mo natin kailangan ng wisdom every day? Because ito yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay, kung bakit din tayo nakakapamuhay ng maayos. Because dapat ang mga Kristiyano po ay nag-ooperate sa wisdom ng ating Diyos. Na importante po na lagi po tayo humingi ng gabay at karunungan po sa ating Panginoon na napaka-importante po sa everyday of life natin. So, importante po alam natin yung reward. Una, haba yung buhay mo, of course. Di ba? Tag doon, kapag wise ka, re-rewardan ka because yung wisdom ang magdadala sa'yo sa tamang buhay, sa tamang blessing, sa tamang tao, at sa lahat po ng mga tao, mga bagay po na pinagpipray po din natin. Di ba? Wisdom. Importante po, no, kung nangangailangan po ng wisdom, ask God. At will give it generously. So, ayun po yung reward ng mayroong kang wisdom. Pangatlo, the consequence of rejection. Sabi nga dito, rejecting wisdom is acting foolishness. Isolate us from the blessing of God. Naglalayo sa atin sa blessing ni Lord kapag ito yung consequence ng rejection. Nilalayo natin yung sarili natin sa karunungan ng Diyos at nilalayo natin yung sarili natin sa pagpapala na bigay po sa atin ng Diyos. Because sabi nga doon, if you are mocker, di ba, you alone suffer. Di ba, tagyon, magsasuffer ka kapag mocker ka. So, you're rejecting wisdom dahil sa pride of stubbornness. Yung mocker, reject niya yung wisdom dahil sa pride at foolishness at stubbornness nila. Kaya importante po na piliin po natin ang meron tayong wisdom everyday sa buhay po natin. Because ang consequence nito, they are isolate the wisdom and acting foolishness and isolated us from the blessing of God that given to us. So, yun po yung number 3 na turo po natin. No, the consequence of rejection. So, pangapat na po pala, so, the heart of wisdom. No, dito, sa heart of wisdom po, hindi lang siya about intellectual, pero about siya sa moral, spiritual wisdom that align us with God's truth. Sabihin, ito yung heart of wisdom na to, na tinutukoy dito, about moral. Di ba magiging maayos din yung moral mo, hindi ka gagawa ng masama dahil meron kang takot sa Diyos. Sabi nga, the fear of the Lord is a beginning of wisdom. So, ang taong may takot sa Diyos ay at taong merong wisdom na nanggagaling po sa Kanya. So, align with the truth, align with the Word of God. Sabihin, nakalinya ka talaga sa Word of God, kaya ka makakapagpamuhay ng may kaayusan sa ating Panginoon. So, the type of wisdom is, the fear of the Lord is knowing, fear Him, and seeking to follow His ways. That is type of wisdom na gusto ng ating Panginoon. Yung knowing God, makilala mo po siya, ay yung dahilan kung bakit gusto natin magkaroon ng wisdom dahil gusto pa ng Diyos na makilala po natin siya. At magkaroon tayo ng takot sa Kanya, hindi lang takot sa mga bagay-bagay o sa tao o kahit kanino, takot sa Diyos mismo na kahit walang nakakita sa iyo, gagawin mo kung ano yung tama sa paningin ng ating Diyos. Seeking to follow His ways. Nung talagang sinisik mo, ito ba yung kalooban ni Lord o hindi kalooban ni Lord? Lagi mong tinatanong si Lord, Lord, anong gagawin ko? It's your will. Diba? Your will be done. So, pangapat. So, anong gagawin po natin? Paano natin ito may apply sa ating buhay? Unang-una, seek wisdom daily. So, ask God for wisdom in all area of your life. No? Mag-ask ka ng wisdom sa personal mo bang relationship, sa trabaho mo ba, o sa finances mo. Let the Word of God guide your action. Kaya nga, seek wisdom daily. Araw-araw tayong humingi ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. So, pangalawa, live intentionally. Doing what is right. No, wag lang yun sa mata ng tao, pero doing what is right in the eyes of God and apply the wisdom every day. Kaya kailangan talaga na mamuhay tayo intentionally. Ginagawa po natin ito. Huwag nating kakalimutan yung wisdom na binigay po sa atin ng Panginoon, yung Word of God na binigay po sa atin ng Panginoon. Importante po yan. Pangapat, beware of pride. So, a proud heart may lead us of other reject wisdom or avoid counsel. Kaya, yung pride or yung proud heart, maglilid ito sa rejecting wisdom. Yung pinapayuhan mo na
"Hoy, mali ang ginagawa mo," ganyan, 'di ba? Lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon, 'di ba? So avoid the counsel, 'no? Ayaw mo talagang counselan ka, ayaw mo talagang payuhan ka, feeling mo mas magaling ka dun sa nagpapayo, 'di ba? Ikaw na, 'di ba? So ayun yung beware of pride. That's pride. Stay humble, open to correction, growth, and learning. Dapat stay humble pa rin, open to correction, growth, and learning. So pangapat, remember the reward, 'di ba? Hindi lang ito dito sa lupa ang reward na matatanggap mo kapag sumunod tayo sa Diyos o sa binigyan tayo ni Lord ng wisdom, pati na rin sa eternity. So magkakaroon po tayo ng wisdom na nanggagaling sa Diyos na hindi lang mag-i-impact dito sa lupa, kundi sa eternity. Habang ikay nabubuhay, makikita mo po na nabubuhay po tayo ng wisdom. So, tayo po ay mananalangin, Panginoon, bigyan mo po kami ng wisdom. Salamat po, Lord, sa wisdom na iyong pinagkaloob na nagbibigay po ng ah, karunungan po sa amin para po umaba pa ang aming buhay, umaba pa ang aming araw, Panginoon, sa mundong ito, maging meaningful at purposefully, Panginoon, ang buhay namin at fulfilled ang buhay namin because of wisdom. Lord, pagpalain mo kami, Panginoon, ng iyong wisdom na binibigay mo po sa amin sa bawat araw at paalala po ng salita mo po sa buhay po namin, sa araw-araw namin pamumuhay. Tulungan po kami, Panginoon, at gabayan sa lahat po ng aming gagawin. Dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain mo ang mga taong nakikinig ngayon, nangangailangan po sila ng wisdom, pagkakalooban mo po sila ng wisdom, Panginoon, na nanggagaling po sa inyo, Panginoon, upang hindi po sila makagawa ng mga desisyon, Panginoon, na mali sa kanilang buhay. Mag-lead ito, Panginoon, sa maayos at uh, uh, pleasing in your eyes, Panginoon, sa pamumuhay nila, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, nilalapit din po namin lahat po ng may sakit at karamdaman ngayong oras na ito. Dinadalangin po namin ng kagalingan at sa mga tao pong, Lord, nangangailangan, Panginoon, ng comfort, comfort mo po sila. Sa mga taong nangangailangan, Panginoon, ng mga wisdom na nanggagaling po sa iyo sa mga decision na gagawin nila. Bigyan mo po sila ng wisdom, karunungan sa kanilang mga pag-aaral kung sila ay estudyante, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na magdala rin ito ng pagpapala, hindi lang, Panginoon, sa mga nakikinig, kundi sa kanilang pamilya, Panginoon. At may bahagi din nila ito sa bawat pamilyang meron po sila. Marami pong salamat at pinagpipray po namin, Panginoon, palagi na hindi lang ito umabot sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Maraming pong salamat sa bawat isa. At palagi po nating sinasabi po sa ating pagtatapos na mahal tayo ng ating Diyos. God bless everyone.